Samantala, mapalad namang hindi masyadong napinsalang tatlong pinakamalalaking isla sa Batanes. Agad din nga nailikas ang mga apektado nating kababayan doon. At mula sa Batanes, may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Rafi, sa ngayon ay makulimlim, no? Pero may nararamdaman pa rin tayong pabugso-bugsong hangin dito sa probinsya ng Basco, Batanes. Actually, pabugso-bugsong hangin yung tumama dito sa probinsya at sa ating magdamag na pagbabantay kaninang madaling araw. Pinakamalakas sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw. Yung ulan naman ay tuluyang bumuhos bandang alas 3 ng madaling araw. Mabuti at naka-evacuate na agad ang pamilya nitong si LV Fuentes bago pa tuluyang maramdaman dito ang bagyo. Gawa lang kasi sa yero, trapal at kahoy yung kanilang bahay. Yun nga lamang hindi daw sila agad nakalikas dahil wala naman silang malilipatang mga kapitbahay. Sila lang naman yung kinailangang ilikas sa buong probinsya. Ang mga sasakyang pandagat na sumilong doon sa shelter port sa munisipyo ng Humataw ay ligtas din sa bagyo. Ayon kay Batanes Governor Malu Cayco, walang masyadong pinsalang naidulot ang bagyong Lawin sa tatlong pinakamalalaking isla ng Batanes, sa Batan kung nasaan ng Basco at ang Sabtang sa Timog at Itbayat naman sa Hilaga ng Batan. Sa ngayon ay walang pasok ang lahat ng antas ng paaralan dito sa Batanes mula preschool hanggang kolehiyo. Rafi. Joseph, kumusta naman yung mga nag-evacuate ng mga nakaraang bagyo? Dahil alam natin, mas malakas yata, hindi ba, yung epekto ng nakaraang bagyo dyan kumpara dito kay Lawin. Pero kumusta sila ngayon, Joseph? Alam mo, Rafi, medyo peculiar dito sa Batanes. No? Pag may bagyo, kung nakikita natin sa Metro Manila, laging maraming nag-evacuate before tumama yung bagyo and after dito, walang masyadong ganong nangyayaring eksena. In fact, dun sa bagyong Ferdy, 8 pamilya lamang yung kinailangang i-evacuate. This time, dito sa bagyong Lawin, isa lang itong pamilya ng 4 na babae. Pero yung kaninang umaga na update natin, yung 2 actually ay nakabalik na doon sa kanilang bahay. Ang sabi naman itong si Governor Cayco, ang pinaka-problema ng Ferdy, itong sa Itbayat, itong sa north ng Batanes, dahil doon medyo light materials yung mga bahay, nalipad yung mga natalop yung mga bubong nila doon. Ang ginawa doon, binigyan ng trapal at saka mga nylon ropes. Pero ang sabi nitong si Governor Cayco, as far as those houses are concerned, wala namang karagdagang nasira na bunsod itong si Bagyong Lawin, Rafi. Yun nga sana interesting malaman, ano, yung mga temporarily fixed na mga bahay. So hindi ganong nadagdagan yung damage sa pagdaan nitong Bagyong Lawin dyan sa lugar na yan, Joseph? Hindi na. Ang hinihintay na lamang talaga dito. Ang hindi nga lang, kumbaga yung na-repair ay kanya-kanya na to. Alam mo, hindi talaga palaasa sa gobyerno, sa lokal na pamahalaan. Itong mga ibatan, itong mga taga-Batanes ang kinikwento, hindi na nila hinihintay yung local government na tumulong para ma-fix nila yung bahay. Kung kaya nila lang gawin, ay gawin na nila. Yun yung ginawa nila ng Ferdy. Pero officially, no, meron namang hinihintay itong, kasi mahirap mag-transport ng mga construction materials. So may hinihintay na Philippine Navy vessel na may dalang 10 tonelada ng mga construction materials. Yun nga lang, hindi para kay Ferdy yun, pero hindi nakaalis ng Cavite because nga nasundan ng Karen, tapos itong silawin, Rafi. At Joseph, kumusta yung linya ng komunikasyon ngayon dyan sa iyong kinaroroonan? Ay nako, Rafi, pahirapan. Alam mo yan, nakasatellite tayo dito. Pag dito naman sa mismong munisipyo ng Basco, pag swerte ka, may ilang network na malakas sa isang spot, yung isa naman malakas sa kabilang spot, pero walang 3G, walang data. Yung mga sa internet hindi nakakakuha ng balita doon. Ang inaasahan talaga dito ng mga ibatan, itong mga taga-Batanes ay mga updates galing sa telebisyon o kaya naman ay yung ina-announce ng munisipyo katulad nung kahapon bago tumama itong si Lawin. Meron silang tinatawag na bandilyo sa public warning system. Bawat kanto ina-announce kung ano yung projection, kung saan tatama, anong oras. So ganun, medyo hindi makabago yung nagiging nating SOP or Standard Operating Procedure as far as yung warning is concerned because nga mahirap yung telekomunikasyon. May mga certain spots lang na maliwanag at may iba talaga, most of it medyo dead spot. Kaya kung may mga kaibigan kayo dito na nagbakasyon, pagpasensyahan nyo, talagang hindi makaka-reply agad yan. Minsan nahahanginan, bibilang kami pag nahanginan yung signal,
katulad ngayon, sandali, ay at saka pa lamang nagkakaroon ng linya ng komunikasyon pero pahirapan talaga, Rafi, yung sitwasyon dito. For di pa lang, problema na. So ngayon, medyo may hirap, naghihintay pa rin sila na ma-repair. At alam natin na Joseph, isa ka sa mga stranded dyan sa lugar na yan. At least safe naman kayong lahat at wala namang napaulat na nasaktan. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.